tinatawag akong katulungang biyenan ko at ng hipak ko. Pinatatawanan nila ako at sinasabing isa raw akong walang trabahong palamunin na umaasa lang sa asawa ko. Ngunit ngayong gabi, sagad na ang pasensya ko sa pamamagitan ng isang text. Babawin ko ang lahat ng bagay na hindi naman talaga naging kanila. Ang biyahe papunta sa bahay ni Senyora Carmen ay palaging parang napakahaba kahit hindi naman talaga. Nakatiti lang si Luz sa labas ng bintana ng sasakyan. Pinagmamasdan ang matrapi na kalsada ng Metro Manila. Pero ang isip niya, nando nasa pupuntahan nila sa tabi niya. Nagmamaneho si Miguel, bakas ang kaba. Sa panganito, napakabuting tao ngang asawa niya at mahal na mahal niya ito. Pero alam ni Luz na nahihirapan ito tuwing dadalaw sila sa pamilya nito. Alam niya na tahimik na nakdurusa si Miguel. Naipid sa pahitan, siya, inang, nirerespeto niya. At sa asawang mahal na mahal niya, huminga ng malalim si Luz. Sinigurado niya na maayos ang simpleng pagkakapusot ng kanyang buhok at ang kanyang simpleng cotton na bestida. Sinasadya niyang pilin ang pinakasimpleng damit niya para sa araw na ito. Isang damit na walang anumang palamuti o kumikinang na alahas, kaswatang hindi agaw ng pansin, at babagay sa papel na ginagampanan niya sa harap ng pamilya ng asawa niya. Ang papel ngang isang simpleng may bahay. Ayos ka lang ba? Mahal ko, binasa nga boses ni Miguel ang katahimikan sa loob ng marangyang sasakyan. Ang kotseng iyon ay isa lamang sa maraming ari-arian na nakapangalan sa kumpanya. Sa kumpanya ni Luz. Lumingon si Luz at binigyan niya itong isang matamis at totoong ngiti. Ngiting palaging nakakapagpakalma kay Miguel. Ayos lang ako. Miguel, isa lang naman itong normal na pagdalaw. Titingnan lang natin sina Mama at Vanessa. Matagal-tagal na rin simula nung huli tayong bumisita. Nakbuntong hinika si Miguel. Alam ko na minsan sumusobra na sina Mama at Vanessa. Kung may masabi man silang masama ngayon, sana huwag mo na lang dibdibin. Ako na ang bahalang, pinutol siya ni Luz ng may pag-iingat. Sabay haplos sa likod ng kamay ng asawa niyang nakahawak sa manibela. Sanay na ako, huwag ka nang mag-alala. Ang mahalaga ay ipakita natin na maayos ang intensyon natin. Pamilya mo? Sila. Miguel, kaya ibig sabihin pamilya ko rin sila. Tiningnan ni Miguel ang kanyang asawa ng may pinahalong labis na pagmamahal at matinding konsensya. Masyadong mabait si Luz. Kasing lawak ang karagatan ng pasensya nito. Sa loob ng maraming taon, tinago ni Luz ang tunay niyang pagkatao bilang nag-iisang nagmamay-ari at Chief Executive Officer ng Vega Group of Companies, ang dambuhalang kumpanya kung saan nagtatrabaho. Si Miguel bilang isang marketing director. Hinagawa ito ni Luz para kay Miguel. Ayaw niyang makmukhang palamuning asawa si Miguel sa paningin ng pamilya nito. Kaya gumawa silang kwento na si Miguel ay isang matagumpay na direktor na may napakalaking sweldo at si Luz naman ay isang may bahay na umaasa lang sa sustento niya. Ang nakakatawa rito, ang marangyang mansyon na pupuntahan nila, ang kotseng minamaneho ni Vanessa, at ang malaking buwanang allowance na natatanggap ni Senyora Carmen. Lahat iyon ay direktang nanggagaling sa personal na bank account ni Luz. Maya-maya pa, pumasok na ang sasakyan sa malaking gate ng isang mansyon sa isang pinaka-eksklusibong subdivision sa Forbes Park, isang naglalakihang bahay na may modernong disenyo.
Si Luz mismo ang pumirma sa pagbili ng lupa. At bahay na iyon 3 taon na ang nakakalipas. Pero sa paningin ni Senyora Carmen, ang bahay na iyon ay matibay na patunay ngang tagumpay ngang anak niyang si Miguel pagkahinto ngang sasakyan. Bumukas agad ang main door. Nakatayo na doon sina Senyora Carmen at Vanessa. Suot ni Senyora Carmen ang isang eleganteng pambahay na halatang mamahalin at perpekto ang pakakayos ng kanyang buho. Si Vanessa naman, ang kapatid ni Miguel, ay nakasuot neg-designer na pantalon at mamahaling t-shirt, damit na ang presyo ay katumbas na ang isang buwang sweldo ang isang ordinaryong empleyado. Sa wakas, nandito na kayo. Ang bagal niyo naman. Batini, Senyora Carmen, sa isang pilit at plastik na tono, habang malamig na tinitignan si Luz. Kanina pang hapon ang hinihintay sa inyo. Mabilis na bumaba engge sa sakyan si Luz. Kinuha niya ang ilang malalaking paper bags mula sa likuran at magalang na bumati sa kanyang biyenan. Pasensya na po. Mama, medyo matraffic po kasi sa highway. May dala po pala akong premium na vitamins at ilang mamahaling prutas para sa inyo. Tiningnan lang ni Senyora Carmen ng palihim ang laman ng bags at napairap. Naku, nag-abala ka pa. Hindi mo na kailangang magdala ng ganyan dito sa bahay. Wala kaming kakulangan dito. Iwan mo na lang iyan sa kusina para maasikaso ni Manang Rosa. Pagkatapos ay tinalikuran niya agad si Luz ng walang inaalo na tulong at kumapit sa braso ni Miguel. Halika, ana, ipinagluto kita ni gala paborito mo. Naiwang mag-isa si Luz sa may pintuan. Huminto sandali si Miguel dahil gusto sana nitong tulungan ang asawa, pero pasimpleng sumunya si Luz sa pamamagitan ng tingin na sumunod na lang ito sa ina nito. Pumasok ka na. Mahal, ako na ang bahala rito, sabi ni Luz na may mahabang pasensya. Habang mag-isa niyang binuhat ang 3 mabibigat na paper bags papuntang kusina. Sinalubong siya ni Manang Rosa, ang kasambahay nila, na mukhang nahihiya. Ay, Ma'am Luz, ako na po riyan. Naku, pasensya na po talaga. Ayos lang. Manang Rosa, ikaw na po ang bahala rito. Malumanay na sagot ni Luz. Pabalik ni Luz sa sala. Nakita niya si Vanessa na nagmamayabang kay Miguel. Ang sala ay pinalamutian, ang imported na leather sofa mula Italy at isang 80 pulgadang flat screen TV na pinakabagong modelo. Lahat iyon ay pinili ni Vanessa, pero ang maresibo ay direktang ipinapadala sa opisina ni Miguel na ipinapasa naman sa Personal Finance Department ni Luz. Tingnan mo, kuya, ang ganda ng bago kong bag. Di ba ang bait mo talagang kuya? Pagkahenki kong pira kahapon, na-transfer mo agad. Umabot ito na 100,000 piso. Pagmamalaki ni Vanessa habang iwinawasiwas ang isang bag mula sa sikat na luxury brand, sinasadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ito ni Luz. Pilit lang na ngumiti si Miguel, halatang hindi comfortable. Tiningnan ni Vanessa si Luz mula ulo hanggang paa, napuno ngang pandidiri. Kasi naman, Luz, pumupunta ka rito na parang mamamalengke ka lang. Sabagay, naiintindihan ko na nasa bahay ka lang buong araw. Pero hindi ka ba binibigyan ni kuya ng para-paraman lang maayos? Kang sarili mo, lagi na lang ganyan ang suot mo. Mukhang mumurahin. Ang baduy-baduy mo, parang noong isang dekada pa yan. Well, normal lang siguro yan sa isang simplang palamunin sa bahay. Kusina lang naman kasi ang inaatupak niyo, hindi ang itsura niyo. Napakatalim ng parinig na iyon. Direktang sumaksa sa kanyang pandinig.
Napansin ni Luz ang nakangiting pasang-ayon ni Senyora Carmen. Nakachikong naanggi magakamaw ni Miguel sa gilid-giniga ni sofa, handang ipagtanggol ang asawa. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, mahinang tumawa si Luz. Isang magaang at kalmadong tawa. O nga, Vanessa, tama ka. Ang prioridad ko talaga ay ang bahay namin at si Miguel. Bakit pa ako mag-ayos ng sobra kung nasa bahay lang naman ako ang mahalaga? Patuloy akong minamahal ni Miguel kung ano man ako. Sabi niya habang nakatingin sa asawa ng may labis na pakmamahal. Dahil sa pagiging kalmadong asawa, unti-unting lumuwak ang kamao ni Miguel. Hinawakan nito ang kamay ni Luz at mahigpit na pinisil sa ilalim ng lamesa. Ginantihan din ito ni Luz ng pisil. Iyon ang sikreto nilang wika. Ibig sabihin, nekilos na iyon ay, nandito lang ako, matatag ako, at salamat din sa pagtitis mo. Nagumiti lang si Luz. Ang mga mata niya ay nagpapakitang buong kapayapaan. Nagsisimula palang ang habi. Halina kayo? Nakahain na ang pagkain, tawag ni Senyora Carmen mula sa dining room. Ang malaking hapakain na nagawa sa oakwood ay puno ng masasarap na pagkain. May inihaw na lobster, big salmon, mamahaling sabaw, at iba pang premium na putahe. Ang nakakatawa, lahat ng mamahaling sangkap na iyon ay binili gamit ang isang extension credit card na ibinigay ni Miguel sa pamilya niya, kung saan ang tunay na may-ari at nagbabayad ay si Luz. Luz, ipagsando mong pagkain ng asawa mo. Utos ni Senyora Carmen, na parang isang katulong ang turing kay Luz at hindi manugang. Siyempre naman po, Mama, masunuring sagot ni Luz. Agad siyang tumayo, kinuha ang plato ni Miguel at nilagan itong paboritong pagkain na asawa. Inasikaso niya ito ng buong husay, na parang iyon lang ang naisa niyang trabaho sa mundo. Tinanggap ni Miguel ang plato ng may malalim na pasasalamat. Nagsimula silang kumain ng tahimik, kung saan tanging tuno lang ng kubyertos ang naririnig. Walang tigil si Senyora Carmen sa pagpuri sa sarili niya dahil sa sarap ng pagkain. Kahit alam na alam ni Luz na si Manang Rosa ang nagluto ng lahat ng iyon. Ilang sandali ba? Ibinaba ni Senyora Carmen ang kanyang kubyertos. Seryoso niyang tiningnan si Miguel. Miguel, isa ka na ang ngayong high-level na marketing director. Malaki na ang posisyon mo. Dapat pinapangalagaan mo ang status at reputasyon mo sa lipunan. Anak, uminto sa panyuya si Miguel. Alam na niya kung saan papunta ang usapan. Ang tinutukoy ko ay ang asawa mo, si Luz. Patuloy ni Senyora Carmen sabay turo kay Luz gamit ang uso. Nakatungo lang si Luz. Marahang kumakain at nakukunwaring. Walang naririnig. Hindi normal na ang asawa mo ay nasa bahay lang buong araw at walang ginagawa. Uuwi kang pagod galing trabaho. Tapos siya buong araw lang nanonood ng TV. Walang balanse sa pagsasama ninyo. Sumingit si Vanessa na kanina pa nakatutok sa cellphone niya. Totoo ang sinasabi ni Mama. Kuya, yung maasawa nga kaibigan ko, na mga simpleng supervisor lang naman ang posisyon. May mga sariling negosyo, may mga online shop ng damit o kaya catering services. Paano nangyaring si Luz? Walang ginagawa. Kaya nga, dagdag ni Senyora Carmen, sinasabi ko lang ito para sa iyo. Miguel, nagpapakapagod ka sa pagtatrabaho at malaki ang kinikita mo. Bakit hindi mo bigyan ng puhunan si Luz para makapagtayo siya ng maliit na negosyo? Para naman may magawa siya.
Para naman gumana ang uta niya at hindi lang naghihintay nga araw ngang pakbigay mong allowance niya. Naramdaman ni Luz ang paggalaw ng asawa niya sa tabi niya. Si Miguel ay isang magaling na marketing director. Pero nandun siya sa posisyon na iyon dahil nakita ni Luz ang malaking potensyal niya. Kahit na malaki ang sweldo niya, iyon ay ang standard na sweldong itinakda ng Board of Directors ng Vega Group. Mama, masaya po si Luz sa pagiging may bahay. Choice niya po ang magstay sa bahay at marangal na trabaho iyon gaya ng ibang propesyon. Pagtatanggol ni Miguel, pilit na pinapanatili ang magalang na tono. Malakas na tumawa ng mapang-asar si Vanessa. Negosyo, mama. Kung magtatayo yan ng online business, siguradong walang bibili. Ano namang alam ni Luz sa negosyo, kawali lang ang alam niyan. Hindi computer. Lalong tumitindi ang pang-insulto nila. Pero nanatiling tahimik si Luz. Sanay na siya. Para sa kanya, walang kwentang ingay lang iyon na kailangan niyang baliwalain para sa ikabubuti nga pagsasama nila nga asawa niya. Ngunit tila hindi pa nakontento si Senyora Carmen. Lalo na't ginagatunggan ito ni Vanessa. Vanessa, makinig kang mabuti. Nakatapos kang kolehiyo. Kailangan mong maganap ng magandang trabaho. Huwag mong hahayaan na matulad ang buhay mo sa hipak mo. Iyon na ang huling pata na nagpapuno sa baso. Tumingin si Vanessa kay Luz ng may kayabangan. Siyempre naman. Mama, nakakadiri kaya. Ang sarap kayang maging isang tamat na palamunin na mag-aayos lang para hintayin ang asawang umuwi at gastusin ang pera niya. Wala na siyang ibang silbi kundi maging isang katulong na kunwaring sinasawi ni Senyora Carmen ang anak. Pero tumawa hingito kahit paano. May punto ka. Si Miguel nakpapakamatay sa trabaho. Tapos ang asawa niya nakpapasarap sa buhay. Ang malakas na pagbagsa ng tinidor ni Miguel sa porslanang plato ay umaling-aungaw sa buong dining room. Pulang-pula na ang mukha ni Miguel dahil sa galit. Tama na, mamasigaw niya. Nagulat sina Senyora Carmen at Vanessa sa biglang reaksyon niya. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Anak, sinasabi lang namin ang totoo. Anong totoo kahit kailan? Hindi ninyo nirespeto ang asawa. Kosagot ni Miguel. Nanginginig ang boses sa galit. Si Luz, na kanina pa walang kibo, ay unti-unting inangat ang kanyang paningin. May isang bagay sa loop niya ang naputol. Ang salitang katulong ay umugong pa rin sa pandinig niya. Hindi dahil personal siyang nasaktan, kundi dahil tinawak lang naman nilang katulong ang mismong may-ari ngang kumpanyang nagpopondongan lahat ng karangyaan nila sa buhay. Sobrang bagal niyang ibinaba ang kanyang mga kubiertos sa plato. Ang kilos niya ay sobrang kalmado, na malayong malayo sa nagpupuyos na galit ni Miguel na parang sasabog na anumang oras. Miguel, tawag ni Luz. Napakahina ng boses pero malinaw na naririnig. Tumingin si Miguel sa asawa niya at bahagyang nawala ang galit nito nang makita ang mukha niya. Hindi mukhang malungkot o galit si Luz. Walang emosyon ang mukha niya. Pero nakatiti ng maigi ang kanyang mata. Pagkatapos, tumingin siya kay Senyora Carmen at kay Vanessa. At gumit, hindi iyon ang palagi niyang mahabang pasensyang ngiti. Hindi rin ito ang mainit na ngiting. Palagi niyang ibinibigay kay Miguel, ito ay isang kalmado, patayo, at napakalamig na ngiti. Ngiti nga isang taong nakagawa. Na
ng isang malaking desisyon. Ngiting isang taong tapos nang makipaglaro. Nakaramdam ngang kilabot sina Senyora Carmen at Vanessa nang makita ang ngiting iyon kahit hindi nila naiintindihan kung bakit. Walang sinabi si Luz. Ngumiti lang siya. Kinuha ang basong tubig at uminom ng buong kalmado. Baklang nanlamak ang buong dining room at binalot ito ng nakakabinging katahimikan. Ang sigaw ni Miguel ay tila nakalutang pa rin sa hangin, pero ang pinakamatinding katahimikan ay nakmumula sa ngiti ni Luz. Walang luha, walang sagot. Tanging isang malamig na kilos na mas malamig pa sa marmol na saig na inaapakan nila. Si Vanessa, na palaking walang preno ang bibig, ay biglang nakaramdam ng takot. Napalunok siya at hindi na nangahas pang ituloy ang pang-iinsulto. Maging si Senyora Carmen ay nawalan ng imik. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng pagkalito. Nakatikom pa rin ang kamao ni Miguel. Humihinga ng malalim. Handang ibunyag ang buong katotohanan sa oras na iyon. Puno na siya, wala na siyang pakialam kahit himatayin ang ginaniya. Miguel, inulit ni Luz. Malambot pero puno enerhe, autoridad ang boses. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa nakakuyom na kamaong asawa. Tama na, huwag ka nang magalit. Tapusin na natin ang pagkain natin. Parang awa mo na. Dahil kilalang kilala ni Miguel ang asawa niya, naintindihan niya na hawak na ni Luz ang kontrol sa buong sitwasyon. Huminga siya ng malalim at niluwagan ang kanyang kamay sa ilalim ngang malambot na hawa ni Luz. Siya, mahinang bulong ni Miguel. Muling tumingin si Luz sa biyenan at hipak niya. Nawala na ang malamig na ngiti at napalitan ng formal at walang emosyong mukha. Pasensya na po kay Miguel. Mama, Vanessa, siguro po ay pagod na pagod lang siya dahil sa dami ng trabaho sa opisina. Ang mga salitang ito ay nabalik ngang kumpiyansa ni na Senyora Carmen at Vanessa. Kaya pala. Ngayon sinisisi mo si Miguel sa problema mo. Bulong ni Senyora Carmen, hindi po sa ganun. Mama, sipo, kumain na tayo, sabi ni Luz. At muling kinuha ang mga kubyertos na parang walang nangyari. Nagpatuloy ang hapunan sa pinakahindi komportableng sitwasyon na maisip mo. Nakatinginan sina Senyora Carmen at Vanessa. Naiinis dahil nawalan silang kontrol sa usapan. Pero medyo natatakot din sa reaksyon ni Miguel at sa nakakapagtakang ngiti ni Luz. Halos hindi na kumain si Miguel dahil kumukulo pa rin ang galit sa loob niya. Tanging si Luz lang ang marahang kumakain. Ninanamnam ang bawat subo ng dahan-dahan, na parang ang bawat kilos niya ay isang malamig na kalkulasyon. Pagkatapos kumain, lumipat sila sa sala. Binusan ni Senyora Carmen ang malaking TV at nilakasan ang volume para basagin ang tensyon. Humiga si Vanessa sa leather sofa, itinasang makabenti at nagbabadulit sa cellphone. Umupo naman si Miguel sa isang single sofa. Madilim pa rin ang mukha, gaya na nakasanayan. Pumunta si Luz sa kusina para magtimpla enerhe, luya at chamomile tea para sa asawa niya. Alam niyang kailangan niya ito para kumalma. Pagbalik niya, iniabot niya ang tasa. Eto, Miguel. Tinanggap ito ni Miguel ng may pasasalamat. Salamat. Mahal. Umupo si Luz sa armrest ng sofa ni Miguel. Isang posisyon na
Malinaw na nagpapakita ng kanyang buong suporta. Lumipas ang ilang minutong katahimikan. Paminsan-minsan ay tumatawa si Vanessa sa pinapanood niya sa cellphone. Habang malakas na nagkokomento si Senyora Carmen sa palabas sa TV. Pareho silang umarte na parang walang nangyaring matinding pangiinsulto sa dining room. Akala nila, gaya ngang dati. Mananahimik lang si Luz at palalampasin ito, pero nakakamali sila, malaking pagkakamali, nang makasiguradong mas kalmado na si Miguel. Nagsalita si Luz ng mahina, pero malinaw, diretso siyang nakatingin sa asawa. Nalobat ang cellphone kayo. Pwede ko bang mahiram ang sa iyo sandali, may kailangan lang akong i-text na mahalaga. Isa itong napaka-normal na pakiusap. Si Miguel, na walang anumang hinala, ay dumukot sa kanyang bulsa at inyabot ang cellphone. Oo naman, eto, pupunta lang muna ako sa banyo. Salamat. Mahal. Sagot ni Luz, pagkapasok ni Miguel sa banyo. Tumayo. Si Luz, sinulyapan lang siya nina. Senyora Carmen at Vanessa bago bumalik sa ginagawa nila. Naglakad si Luz ng tahimik, ngunit sa halip na pumunta sa kwarto, naglakad siya patungo sa malaking glass door papunta sa hardin sa likuran. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Sumalubong sa mukha niya ang sariwang hangin ng gabing ang siyudad. Pagsarang glass door sa likuran niya, may isang malaking bagay ang nagbago kay Luz. Ang medyo nakayukong postura ng isang magalang at masunuring may bahay ay biglang tumuwid. Ang kanyang mukha na kanina'y may mahabang pasensyang ngiti ay naging seryoso at matapang. Ang kanyang mahagpang na kanina'y mabagal at maingat ay naging mabilis, determinado, at puno enerhe, autoridad. Ang kanyang simpleng koton na bestida, hindi na siya si Luz. Ang sunod-sunurang may bahay, siya na ngayon ang mismong si Luz Vega, ang CEO at nag-isang may-ari ng Vega Group of Companies. Naglakad siya patungo sa gitnang hardin na idinisenyong isang sikat na landscaper gamit ang sariling pera ni Luz. Dahil lang gusto ni Vanessa ng magandang background para sa mga pictures niya sa social media, huminto si Luz sa ilalim ng isang malaking puno. Malayo sa pandiningan na sa loob ng bahay, ini-unlock niya ang cellphone ni Miguel. Hindi na niya kailangang mahanap pa. Alam na alam niya kung paano. Nakasabi sa asawa niya ang security contact na iyon, Mr. Alex Finance. Si Alex ang kanang kamay ni Luz, ang direktor ng kanyang personal finance office, ang namamahala sa lahat ng personal niyang ari-arian sa labas ng kumpanya. Binuksan ni Luz ang messaging app, ang kanyang magaganda at may inamnamga daliri. Nahinama ni Vanessa na para lang daw tagahawak ng kawali. Nagsimulang magtip nang napakabilis. Ang mensahe ay maikli, direkta, at nakakawasak. Alex, magandang gabi. Ipatupad mo agad ang masumusunod na hakbang para kina Carmen at Vanessa. Una, itigil ang lahat ng buwanang allowance nila. Pangalawa, ay cancel ang lahat ng principal at extension credit cards na nakapangalan sa kanila. Simula ngayon din. Pangatlo, simutin ang lahat ng debit accounts na nakaling sa personal account ko at i-transfer ang pera pabalik sa reserve account. Pang-apat, itigil ang lahat ng pakbabayad sa sanglangang bahay na nasa numero 12 ng Acacia Avenue. Pati na rin ang pagbabayad para sa 2 luxury cars na nakapangalan kina Carmen at Vanessa. Gawin mo ito ngayon din. I-text mo sa akin kapag tapos na ang lahat. Pinindot niya ang send button, naipadala ang mensahe. Lumabas ang asul na double checkmark na natiling nakatayo. Si Luz, habang nakatingin sa screen, inalala niya ang mga pangiinsulto. Katulong, tamad, palamunin, ngumiti siya ng mapakla. Para daw ng asawa niya, lahat ng perang tinatamasa nila ay galing sa kanya, galing sa sarili niyang pawis.
Bunga nga nakakapagod na meeting hanggang madaling araw. At paggawa ang napakahirap na desisyon na nakakaapekto sa libu-libong empleyado, hindi lang siya ang ininsulto nila, kundi pati ang pinahirapan niya. Kumakain silang bunga mula sa punong niluluraan nila ngayon. Sa loob ngang wala pang 3 minuto, nag-vibrate ang cellphone. Dumating ang reply ni Alex. Magandang gabi, Madam Luz. Naipatupad na po ang mautos. Matagumpay nang nagawa ang lahat. Naka-deactivate na ang mga credit cards. Zero balance na ang mga debit accounts. Itinigil na ang pagbabayad sa sangla at pinoproseso ng legal team ang order para sa pagbata at pagbawi nga ari-arian na ihahatid bukas ng umaga. May iba pa po ba kayong ipapautos? Madam, nag-reply. Si Luz. Iyon lang. Alex, salamat sa mabilis mong aksyon. Magpahinga ka na. Dinelet niya ang conversation history sa cellphone ni Miguel at pinatay ang screen. Tumayo siya ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Humihinga ng malalim. Naririnig niya ang tawa ni Vanessa mula sa loob ng sala. Iyon na ang magiging huling tawa nila ngayong gabi. Tumalikod siya at muling sinuot ang maskarangang isang sunod-sunurang may bahay. Pero ang maskarang iyon ay basak na. Ang kanyang magamata ay naglalabas. Nagamatinding determinasyon. Pumasok siya sa bahay saktong paglabas ni Miguel sa banyo. Tapos na. Mahal tanong ni Miguel. Oh, eto na ang cellphone mo. Salamat ng marami. Sagot. Nilus sabay po ulit sa sofa. Nagrereklamo pa rin si Senyora Carmen tungkol sa presyo ng premium na pagkain. Habang pinapakitaan naman ni Vanessa, si Miguel ngang isang nakakatawang video. Mukhang normal ang lahat. Pero alam ni Luz na sa loop ng ilang minuto. O marahil, ilang segundo. Ang time bomb nakakaset lang niya ay sasabo na. At siya ay nasa front row seat para panurin ang palabas sa sala. Yumalakak ng malakas si Vanessa habang nagsuscroll sa social media. At ipinakita ang phone niya kay Miguel. Napilitan lang umiti si Miguel. Nabibigatan pa rin sa nangyaring away sa dining room. Nanatiling tahimik si Luz. Pinagmamasdan ang lahat ng may matinding kalmado. Oy, kuya, tingnan mo ito excited na sabi ni Vanessa. Yung bag na pinakita ko sa iyo noong isang araw, nakasali ngayon sa online shop. Mula 200,000 piso. Naging 150,000 piso na lang. Bibiling ko na. Ha, napakunot no si Miguel. Vanessa, binilhan na. Kitang ganyang-ganyang beknong 1 linggo. Di ba ay? Ang kuripot mo naman, kuya iba namang model 2 at nakasali o gagamitin ko yung credit card mo. Okay, masayang sigaw niya. Hindi siya humihingi ng permiso. Nag-inform lang siya para sa kanya. Ang pera ni Miguel ay pera rin nila. Memoryado na ni Vanessa. Ang number ng high-limit credit card na akala niya ay kay Miguel. Mabilis niyang inilagay ang mga detalye, pinili ang delivery address. At buong kumpiyansang pinindot ang pay button, umikot ang loading screen. Nainip na naghintay si Vanessa. Biglang may lumabas na pulang text. Transaction declined. Credit card denied by issuing bank. Naglihis agad ang mukha ni Vanessa. Ano bang kalokohan ito? Siguro ang bagal na naman ng internet. Nainis niyang pinindot ulit ang retry button. Pareho pa rin ang resulta. Transaction declined. Ano bang problema? Vanessa tanong ni Senyora Carmen. Napanandaliang. Nalingat sa TV. Hindi ko po alam. Mama, nade-decline yung card ko. Baka na-max out na yung limit. Halos hindi ko nga ginamit ito ngayong buwan. Kuya,
Baka naman nakalimutan mong bayaran yung monthly bill. Nakakahiya. Naguguluhang sumagot si Miguel. Imposible iyon. Naka-autodebit ang pambayad ng mga bills. Subukan mo kayang gamitin yung debit card mo. Bumuntong hininga si Vanessa. Ang hassle naman. Siya, yung debit na lang gagamitin ko, pinalitan niya ang payment method. Inilagay ang PIN code ng personal debit card niya. At pinindot ang pay button. Sa pagkakataong ito, mas malala ang lumabas na notification. Transaction declined. Insufficient funds. Nanlaki ang mamata ni Vanessa. Ano insufficient funds? Impossible kagahapon lang. Trinasferan ako ni Kuya Eng 250,000 piso para sa allowance ko. Ang matinis niyang boses ay napalingon sa kanilang lahat. Ay check mo nga ulit. Vanessa, mungkahin ni Miguel, nakakaramdam na may hindi tama. Nang injinig ang mga kamay ni Vanessa, habang binubuksan ang online banking app sa cellphone niya, inilagay niya ang password at binuksan ang balance inquiry. Mabilis ang kabog ni dibdib niya. Ang nakalagay sa screen ay isang nakakahiyang numero. 0 pesos. Hindi. Tupiris sa ako ni Vanessa na nagsisimula ng makpanik. Pabalik-balik niyang nire-refresh ang screen. Ang resulta ay pareho pa rin. Absolute zero. Mama patakbong lumapit si Vanessa sa kanyang ina. Sabay yugyok sa braso nito. Mama, I check mo yung bank account mo ngayon, din bilis bakit ka ba sumisigaw ng ganyan sawe ni Senyora Carmen? Pero nang makita niya ang namumutla at balisang mukha ng anak, naksimula na rin siyang makalala, kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ang online banking app. Medyo kalmado pa siya dahil alam niyang may mga ipon siya mula sa mga social activities niya at sa mga sobrang allowance na binibigay ni Miguel buwan-buwan. Chinek niya ang savings account niya. 0 pesos. Naniga si Senyora Carmen. Pakiramdam niya huminto ang paktibo ang puso niya. Nagmamadali niyang chinek ang pangunahin niyang checking account. 0 pesos. Sinubukan niyang i-verify ang status ang kanyang platinum credit card. Card inactive. Ano na? Mama ginakabahang tanong ni Vanessa. Nangini ang boses. Nadulas ang cellphone mula sa mga kamay ni Senyora Carmen at bumagsak sa sofa. Ang kanyang mukha na kaninay, puno ng yabangan. Ay, kasing putla na ngayon ng isang bangkay. Simot, walang laman lahat. Tako na bulong ni Vanessa. Ano histerik ang sigaw niya. Hindi pwede ito, baka system error lang ng bangko, dalawang magkaibang accounts. Parehong naging. 0 at nakablock pa ang credit card. Nagsimulang tumas ang buses ni Senyora Carmen. Ang takot ay napalitan ng despradong galit. Ang mga mata niyang nanlilisik sa takot ay bumaling sa nag-iisa niyang pinakukunan ng yaman. Biglang tumayo si Senyora Carmen at itinuro ang anak na si Miguel gamit ang nangingini na daliri. Kakagawan mo ito, iblunok mo ang mga cards at accounts namin, nagulat si Miguel. Labis na natigilan, hindi ako ang gumawa niyan. Mama, Diyos ko, bakit ko naman gagawin yan? Huwag ka ng maksinungkaling sigaw ni Vanessa na may luhang namo mo sa mata dahil sa inis. Siguradong nagalit si Kuya dahil sa mga sinabi natin kanina sa dining room. Ang samangang ugali mo, hahayaan mong mabaon sa hirap ang sarili mong ina at kapatid para lang ipagtanggol ang palamuning iyan. Ayusin mo ang pananalita mo. Vanessa, sigaw ni Miguel. Nakakaramdam na rin ng kaba dahil wala siyang naiintindihan sa nangyayari. Mabilis niyang binuksan ng online banking sa sarili niyang cellphone. Ang nakapagtataka, walang gala ang kanyang payroll account. Normal ang lahat. Ayos naman ang account ko. Mama, wala akong ideya kung anong nangyayari. Sinungaling.
Ano ito, bakit nawala lahat ng pera natin na pasigaw? At umiyak si Senyora Carmen. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa desperadong iyak ngang isang mata pobre na tinanggalan ng karangyaan. Gusto mo ba akong ipahiya sa harap ng mga kaibigan ko sa high society? Bukas may charity event ako at wala akong ibabayad. Isang malaking gulo ang nagaganap sa sala. Walang tihil sa paksihaw si Vanessa. Umiyak si Senyora Carmen habang patuloy na sinisisi si Miguel. At sinusubukan naman silang pakalmahin ni Miguel. Habang pilit na tinatawagan ang customer service ng bangko, pero lagpas na sa office hours. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Luz, na kanina patahimik na nanonood, ay dahan-dahang tumayo. Pumunta siya sa kusina at bumalik na may dalang isang baso ng maligamgam na tubig. Inialok niya ito kay Senyora Carmen na kinakapos na sa pahinga dahil sa pakpanik. Kumanpo muna kayo, Mama, sabi ni Luz sa napakatamis na boses. Tinabig ni Senyora Carmen ang braso ni Luz. Tigilan mo ako sa kaplastikan mo, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang naglason sa utak ni Miguel. Huminga ng malalim si Luz. Ibinaba niya ang baso sa center table at tinitigan ng maihi si Senyora Carmen. Pagkatapos, kay Vanessa at panghuli, kay Miguel, ang mukha niya ay nagpakita ngang sobrang kainosentehan na parang siya ang pinakanalilitong tao sa lubeng kwarto. Ano po bang nangyayari? Mama, anong problema? Vanessa, tanong niya na may halong peking pag-aalala. Ilima niya tatatadada. Bakit ba kayo nakakaganyan? May problema ba? Sinamaan siyang tingin ni Vanessa. Huwag ka ngang magpatay malis, sa siguradong tuwang-tuwa kang makita kaming nakakaganito. Umiling si Luz. Inosenteng kumukurap ang mga mata. Tuwang-tuwa, bakit naman? Vanessa, wala akong maintindihan. Sabi niyo, naging zero ang laman ng accounts niyo. Paanong mangyayari yon? Ang inosenteng tanong na iyon, na ibinato sa gitna ng kaguluhan, ay parang naging pinakamalalang pang-aasar. Lalong nagalit sina Senyora Carmen at Vanessa. Kailangan nilang masisisi. At si Luz ang perpektong target. Tigilan mo na ang gipagarte mo bulyaw ni Vanessa, na basang-basa na luha ang mukha. Nandidiri siyang nakaduro kay Luz. Alam kong nilason mo ang isip ni Kuya, ikaw ang nag-utos sa kanya na i-block ang accounts namin. Umamin ka na. Nahihirapang tumayo si Senyora Carmen. Humihingal. Ahas ka, alam ko na nainggit ka sa amin. Inggit na inggit ka dahil mas mahal kami ni Miguel. Sinasadya mo ito para pahirapan kami. Tama na, umalingaw ang boses ni Miguel sa buong kwarto. Mas malakas kaysa kanina. Pinahalong galit at pagkalito. Mama Vanessa, umatras kayo. Hindi ko papayagang pagbintangan niyo ng ganyan si Luz. Asawa ko siya. Anong asawa? Isang palamunin na ang alam lang ay ubusin ang pera mo. Ipinagtatanggol mo pa siya kaysa sa sarili mong ina at kapatid. Miguel, sigaw ni Senyora Carmen. Sabay sugot palapit kay Luz na parang gusto itong itula. Tigil, ang salitang iyon ay hindi pasiga at hindi rin desperado. Binihkas ito sa mababa, patay, at pinong-pino na mapanupil na autoridad. Boses ito ni Luz. Lahat sila ay nanigas sa kinatatayuan nila. Kahit si Senyora Carmen ay agad napatigil sa paglapit. Tumingin si Luz sa asawa niya. Miguel, pakiusap. Huwag ka nang makialam. Hayaan mong ako ang magsalita. Nagulat si Miguel nang makita ang asawa. Hindi ito ang Luz na kilala niya. Ang matamis niyang tingin ay naging matalim at nakakatusok. Kaya naman sumunod si Miguel ng walang reklamo.
Umatras siya ang isang hakbang para ibigay kay Luz ang buong eksena. Huminga ng malalim si Luz. Ang pekeng kainosentehan sa mukha niya ay napalitan ngang pagod, pero hindi natitinah na katatagan. Tinignan niya ng walang emosyon sina Senyora Carmen at Vanessa. Vanessa, tinanong mo ako kung masaya ba akong nakikitang nahihirapan kayo? Panimula ni Luz. Mabagal ang pananalita. Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako masaya. Pagod lang ako. Pagod saan pangasa ni Vanessa. Sa buong araw ng pagtulo sa sofa. Binalewala ni Luz ang komento nito. Pagod na akong makunwari. Pagod na akong manahimik tuwing iinsultuhin niyo ako. Pagod na akong makita ang asawa ko na nahihirapan dahil naiipit siya sa pagitan ng nanay niya at asawa niya. Humakbang siya nang mabagal palapit kay Senyora Carmen. Mama, nakakamali po kayo. Hindi po si Miguel ang nag-block ng accounts ninyo. Wala siyang alam tungkol dito. Biglang nagbago ang mukha nina, Senyora Carmen at Vanessa. Nakaroon ng bahagyang pag-asa sa kanilang mamukha kung hindi si Miguel. Ibig sabihin, baka error lang talaga ng bangko. Sabi ko na nga ba system? Error itong bangko? Bulalas ni Vanessa. Akmang kukunin ang cellphone niya para tumawag sa customer service. Uminto sandali si Lutz. Hinayaang palalain ng katahimikan ang tensyon sa kwarto. Ako ang gumawa nun. Bumalot ang matinding katahimikan sa buong sala. Pinigilan ni Vanessa ang tawa na kalaunan ay nauwi sa malakas at nakakabaliw na halahak. Oy Luz, sira na ba ang ulo? Muhuwag ka nga maksalita nga lokohan. Kung na-stress ka, huwag kami ang pagbuntunan mo. Pati si Senyora Carmen ay napahalaha ng may pang-iinsulto. Isang pilit na tawa para itago ang lumalaki niyang kaba na ikaw ang gumawa. Sino ka ba sa akala mo isa ka lang nakikitira dito na umaasa sa pera ni Miguel kahit yung katulong natin dito sa bahay? Mas may kapangyarihan pa kaysa sayo. Paano mo isasara ang mga accounts namin gamit ang magic? Umalingaw ang pagtawa nila sa buong kwarto. Inulit na naman ang pang-insultong katulong. Hindi natin si Lutz. Matiyagan niyang hinintay na tumahimik ang dalawa habang kalmado ang kanyang mukha. Mama, sinasabi niyo na isa akong palamunin. Malamig niyang sabi, sinasabi niyo na ginagastos ko ang pera ngang asawa ko. Tinitigan niya ng diretso si Senyora Carmen sa mga mata. At alam niyo, totoo yung huling sinabi niyo, hinagastos kong pera. Pero hindi galing kay Miguel. Tumigil sa pagtawa si Senyora Carmen. Kumunot ang no nito dahil lahat ng prang pinagpapasarapan niyo sa loob ng maraming taon. Patuloy ni Luz sa malambot pero nakakamatay na boses. Ang daan-daang libong pisong pumapasok buwan-buwan sa mga accounts ninyo, ang mga platinum credit cards na ginagamit ni Vanessa pambili ng mga luxury bags, ang mamahaling Mercedes-Benz na ginagamit ninyo para makmayabang sa mga kaibigan niyo, ang sports car na ginagamit ni Vanessa pang party, at mismong itong mansyon na tinitirhan ninyo. Huminga ng malalim si Luz. Lahat ng yan, hindi galing sa sweldo ni Michael. Lahat ng prang yan ay nanggagaling sa sarili kong personal bank account. Tumigil sa pagtawa si Vanessa. Namutla ulit ang mukha niya. Hindi pera. Nagsisinungaling kasinungaling ngumiti. Nang tipit si Luz, iyong malami ng ngiti ay bumalik sa mukha niya. Vanessa, tinanong mo ako kung anong karapatan kong isara ang accounts ninyo. Diba? Automatikong tumango si Vanessa. Ang karapatan ko, maring sabi ni Luz, ay ang karapatan ko bilang na mamay-ari. Karapatan ko bilang may-ari ngang
main account kung saan nakaling ang accounts niyo. Karapatan ko bilang ang taong pumipirma sa sweldo ng mismong kapatid mo. Tama na sigaw ni Senyora Carmen. Nabaliw ka na talaga, Miguel. Kisingin mo nga, yang asawa mo, na natiling tahimik si Miguel na nakatungo. Ang katahimikan niyang iyon ay ang pinakanakakakilabot na kumpirmasyon para kay Senyora Carmen. Kaya nga, pagpapatuloy ni Luz na parang walang sumingit sa kanya. Nung tinatawag niyo akong katulong. Nung tinatawag niyo akong tamat at palamunin lang ni Miguel, iniinsulto niyo ang mismong taong nagbabayad ng lahat ng gastusin niyo. Tiningnan niya si Vanessa, tapos si Senyora Carmen, na ang mukha ay wala nang bahit ng anumang emosyon simula ngayong gabi. Kanselado na ang lahat ng buwan ng allowance ninyo habang buhay. Ika-cancel ang allowances namin. Halos ma-hysterical na ang tawa ni Senyora Carmen. Sinusubukan pang lumaban at tinuro niya si Luz gamit ang nanginginih na daliri. Baliw ka na, talaga nasira na ang utak mo kakasti sa bahay. Miguel, tumawa ka nga doktor ngayon din. Dalhin mo sa mental hospital ang asawa mo. Nagdedeliryo na siya. Sumang-ayon si Vanessa. Kahit halata nang nanginginig ang boses niya. Toto, kuya, siguro sobrang pagod lang ni Luz at kung ano-ano nang pinagsasasabi. Paano siya magiging may-ari ng isang malaking kumpanya? Ang baduy ngang mga damit niya, sabi niya habang pandiring tinuturo ang simpleng cotton na bestida ni Luz. At gusto mo kaming papaniwalain na ikaw ang nagpapasweldo kay kuya, please lang. Pareho silang tumingin kay Miguel para humingi ng suporta. Umaasang tatawanan niya ang sinasabing kalokohan ni Luz at pakakalmahin sila. Ni Guniti, hindi tumawa si Miguel. Iniangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mata ay mapupula. Nakpipigil ng makahalong emosyon, konsensya, galit, at higit sa lahat, isang napakalaking ginhawa. Ang pabigat na dinadala niya ng ilang taon sa kanyang balikat ay tuluyan ng nawala. Mama, Vanessa. Malalim at pausang boses ni Miguel. Tama na. Anong sinasabi mo? Anak, pero ang asawa mo, lahat ng sinabi ni Luz ay pawang katotohanan. Matapang na pagputol ni Miguel kung ang mga salita ni Luz ay kidlat. Ang kumpirmasyon ni Miguel ay isang lindol na tuluyang gumiba sa mundo nila. Nanigas ang mga muka nina Senyora Carmen at Vanessa. Namatay sa kanilang mga lalamunan ang pang-aasar nilang tawa. Ano-anong sinabi mo, bulong ni Senyora Carmen? Ayaw maniwala sa narinig. Hindi pwede to. Diba? Kuya, nilason ng babaeng, yan ang utak mo kulam, bayan ginayuma, kabaniya umiya na sumbat ni Vanessa. Hindi mapigilan ang panginginig. Manahimik ka. Vanessa ang jiw ni Miguel. Matuto kang rumaspeto. Ang tangi ninyong ikinabubuhay nitong mga nakarang taon ay ang perang asawa ko, ang mismong perang ginamit niyo para ipahiya siya. Nalakad si Miguel palapit kay Luz at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Ngayon ay kitang-kita na. Nilang lahat, 3 taon akong nanahimik. At ginawa ko yun bilang respeto sa iyo. Mama, si Luz ang nakiusap sa akin na huwag magsabi na kahit ano. Ayaw niyang mailang kayo o maramdamang naisahan kayo kapag nalaman niyo kung sino talaga siya. Gusto niyang mahalin niyo siya kung sino siya. Hindi dahil sa pera niya. Pero anong ginawa ninyo? Patuloy ni Miguel. Nababasag ang boses dahil sa galit. Tinapakan niyo ang kabaitan niyo. Tinawag niyo siyang katulong. Tamat. At palamunin, may ideya ba kayo kung sino ang ini-insulto niyo na paatras sina Senyora Carmen at Vanessa? Kahit kailan ay hindi pa nila nakitang ganito kagalit si Miguel.
Dahan-dahang binitiwan ni Luz ang kamay ng asawa niya at humabang paharap. Muli niyang kinuha ang kontrol sa sitwasyon. Ang aura ng pagiging matiyagang may bahay ay tuluyan ng naglaho. Pumalit ang nakatakot na presensya ng isang makapangyarihang pinuno. Mama, Vanessa, sabi niya sa kalmado pero matatag na boses. Talaga bang inakala niyo na dahil lang marketing director si Miguel, kaya na niyang bumili ng mansyon na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso kasama ang 2 luxury cars at buwanang allowance na umaabot sa 5 milyong piso para sa inyong dalawa. Dahan-dahang umiling si Luz. Oh, malaki ang sweldo ng isang direktor. Pero hindi ganyan kalaki. Hindi sapat yon para pondohan ang malarinan niyong pamumuhay. Palagi niyo akong minamali dahil sa simpleng pananamit ko. At dahil mas gusto kong nasa bahay lang at nag-aasikaso. Akala niyo wala akong trabaho. Di ba maling-mali kayo? Tinitigan ni Luz si Senyora Carmen at pagkatapos ay si Vanessa. Hayaan niyong formal kong ipakilala ang sarili ko. Ang buong pangalan ko ay Luz Vega. Kumunot ang nuni na Senyora Carmen a Vanessa. Ang apelidong Vega ay medyo pamilyar sa kanila. Huminto sandali si Luz para bigyan ng diin ang kanyang salita. Eko ang founder na isang may-ari at CEO ng Vega Group of Companies. Napatakip si Vanessa sa kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Ang Vega Group ay isang dambuhalang multinational na kumpanya kung saan ang napakalaking logo nila ay nakakabit sa tuktok ng pinakamataas na building sa siyudad. Ang kumpanyang Handipeda. Bulong ni Vanessa. Oh, kumpirma ni Luz na parang nababasa ang isip nito. Ang Vega Group of Companies, ang mismong kumpanya na nag-hire kay Miguel bilang marketing director. Ang katahimikang sumunod sa mga salita niya ay sobrang bigat. Natila pwede itong hiwain ne kutsilyo. Halos hindi makahinga si Senyora Carmen at matinding nanginginig ang mabinti ni Vanessa. Kasungalingan yan. Utal na sabihin ni Senyora Carmen, nagsisinungaling ka lang. Imposible to ang isang babaeng katulad mo. Miguel, sabihin mo na kasinungalingan lang to. Tumingin si Miguel sa kanyang ina nang may malalim na lungkot sa kanyang mamata. Hindi pa rin kayo naniniwala, tanong ni Luz. Alam niyang hindi sapat ang maasalita. Masyado silang nasanay na maliitin siya. Binuksan ni Luz ang kanyang simpleng bag na nakapatong sa gilid ng sofa. Kinuha niya ang sarili niyang cellphone. Hindi ang kay Miguel. Pakaon ang screen. Makikita ang picture nila ni Miguel na nakangiti. Vanessa, madalas kang naka-internet? Kaya alam mo kung paano mag-search ng impormasyon. Diba sabi ni Luz, binuksan niya ang web browser. At sa harap ngang nandidilat ng mga mata ni Vanessa at Senyora Carmen, nag-type siya sa Google search ng mga salitang CEO Vega Group at pinindot ang search. Nag-load ang page sa lube. Langge. Siya na isang segundo. Napapakita nga sandama na links papunta sa mga balita, articles, mula sa business websites, business magazine profiles, at MJA litrato. Hinarap ni Luz ang screen sa kanila. Sa unang resulta, maraming lumabas na litrato ng isang babaeng nakasuot ng napaka-elegante at professional na damit. Nagsasalita sa mga press conferences, nangunguna sa mga board meetings, at tumatanggap ng mga prestihiyosong business awards. Walang duda, siya nga si Luz, nakasuot ng professional na makeup at exclusive na designer suits. Pero siya pa rin iyon
Binasa ng malakas ni Vanessa ang unang artikel ng nanginginig ang boses. Focus. Ang tahimik na pamumuno ni Luz Vega sa likod ng dambuhalang Vega Group sa pandaigdigang merkado. Nag-scroll pababa si Vanessa sa screen para makita ang iba pang mga titulo. Eksklusibong panayam kay Luz Vega ang pagbabalanse bilang CEO at isang may bahay. Nagpatuloy sa paglabas ang mga litrato. Si Luz, nakikipagkame sa isang opisyal ng gobyerno. Si Luz, nasa cover page, ang sikat na Fortune magazine. Nabitiwan ni Vanessa ang cellphone niya sa sobrang gulat. Nagmamadali niya itong kinuha at patuloy. Napinindot engge a linkis. Toto ang lahat. Tumingin si Senyora Carmen sa likod ngang balikat nga anak niya. Nakatutok ang mga mata niya sa isang litrato kung saan pumipirma si Luz ng isang malaking business deal habang nakatayo si Miguel sa likod niya. Nakangiti ng buong pagmamalaki para silang pinalongang isang malaking maso nang tumama sa kanila ang katotohanan. Lahat ng mga panalait nila katulong, tamat, talunan, at walang silbi ay bumalik at sumampal sa kanilang mga kayabangan ng sobrang lakas. Naramdaman ni Senyora Carmen na hindi na siya kayang suportahan ng kanyang binti at napabagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga mata ay tulala at blanco. Nabitiwan ni Vanessa ang cellphone at umatras siya ng pasure-sure hanggang sa tumama. Siya sa pader. Gulat at takot na takot ang mukha. Iksabihin, pati yung bahay at mga sasakyan. Nanginginih na bulong ni Vanessa. Kinakapos ang hininga. Sa akin ang lahat ngang yan. Matigas na sagot ni Luz. At simula ngayong gabi, wala na kayong karapatang mag-enjoy kahit isa man diyan. Namumutla si Vanessa at walang tigil sa panginginig. Ang cellphone ni Luz na hawak pa rin niya ay nagpapakita ng hindi may kakailang pruweba ng kapangyarihan nito. Forbes, Luz Vega. Bulong niya na parang nababalif. Si Senyora Carmen na nakaupo sa saik ay blangkong nakatitih kay Luz. Ang imperyong itinayo niya mula sa kayabangan at pag-angas ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang babaeng matindi niyang hiniya ay siya palang pundasyon ng marangya niyang buhay. At ngayon, ang pundasyong iyon ay tuluyan ng nawasak, kakaya. Iyo ang lahat ng ito. Paos na bulong ni Senyora Carmen. Alos hindi na marinig. Malamig siyang tiningnan ni Luz. Hindi ko sinabing sa akin ito para makmayabang. Mama, sinabi kong ako ang nakbabayad ng lahat ng ito. Pero dahil umasta kayo na parang mas may karapatan pa kayo kaysa kahit kanino, lilinawin ko na, oh, nakapangalan ang lahat ng ito sa akin at sa kumpanya ko. Nanatiling nakatayo si Miguel sa tabi ni Luz. Gusto sana niyang yakapin ang asawa at humingi ng tawad dahil sa ugali ng pamilya niya. Pero alam niyang moment ito ni Luz. Ito ang bagyong kailangang dumaan bago tuluyang makamit ang kapayapaan. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Isang matinis na ringtone ang sumira sa eksena. Tumutuno ang cellphone ni Senyora Carmen na nakapatong sa sofa. Nagulat silang lahat. At napasigaw ng mahina si Vanessa. Dahan-dahan at nanginginig na gumapang si Senyora Carmen para abutin ang cellphone. Galing ito sa isang unknown number. Hello Esino. To nanginginig niyang sagot. Magandang gabi. Kausap ko ba si Senyora Carmen, tanong ang isang profesional. Ngunit malamig na boses mula sa kabilang linya. Oo. Ako nga. Tumatawag po kami mula sa management office ng bangko tungkol sa naka-mortgage na bahay sa numero 12 ng Acacia Avenue.
Gusto lang po naming ipaalam na nakatanggap kami ng utos mula sa principal account holder na si Madam Luz Vega. Naitigil na agad ang lahat ng pagbabayad sa buwan ng hulog at autodebit ng nasabing sangla ng bahay. Simula pa lang po ngayong gabi, nanlaki ang mamatanis ni Carmen. Ano Luz Vega, sinong Luz Vega bahay? Ito nga anak kong si Miguel. Narinig ang isang magalang na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Pasensya na po, ma'am, pero sa records po namin, ang tanging guarantor at nagbabayad ng bahay na ito ay si Madam Luz Vega. Si Sir Miguel po ay nakalista lang bilang authorized user, hindi bilang may-ari dahil kinansela na po ang pagbabayad. Bukas na bukas din ay magpapadala na kami ng first notice of default kung hindi po ito mababayaran. Alam niyo na po ang legal na proseso. Sisimulan na po namin ang proseso ang foreclosing o pagbatag sa bahay ninyo. Hindi impossible. Yan, histerikang sigaw ni Senyora Carmen. Takot na nakatingin kay Luz. Anong ginawa? Mananatiling tahimik si Luz habang nakamasit lang sa kanya. Pasensya na po, ma'am, pero ang desisyon po ng account holder ay pinal at hindi na mababago. Magandang gabi po. Nawala ang linya. Hindi, Miguel. Ang bahay natin? Kukunin nila ang bahay natin? Anak desperadong umagulgol. Si Senyora Carmen, gumapang palapit at yumakap sa mabinti ni Miguel. Tawagan mo sila, sabihin mo ikaw ang nagbabayad ng bahay, sabihin mo sa kanila. Please pumikit si Miguel. Nakakaramdam ngang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi ko magagawa yon. Mama, hindi nagsisinungaling ang bangko ang nagbabayad ng bahay na ito. Simula pa noong unang araw ay si Luz. Hindi sigaw ni Senyora Carmen. Bago pa Manila maintindihan ang balita, sunod-sunod at mabilis na tumunog ang doorbell. NG Mansion. Si Manang Rosa, na kanina pa nagtatago sa kusina sa takot, ay nakamadaling timagbo para buksan ang front door. Dalawang lalaking matipuno at nakasuot ngang maitim na suit ang pumasok sa bahay. Magalang ngunit seryoso ang kanilang hitsura. Magandang gabi po. Pasensya na sa pambubulabot. Sabi nga isa. Sa kanila, hinahanap po namin sina Senyora Carmen at Vanessa. Si Vanessa, na nakasandal pa rin sa pader, ay agad na tumayo. Ako si Vanessa. Anong kailangan niyo? Naglabas ang lalaking isang folder at isang tablet. Magandang gabi po. Ako si Mr. Garcia. Nandito po kami para ipatupad ang order for vehicle repossession. Ayon po sa malegal na dokumento mula sa kliyente, naming Vega Group, inatasan po kaming hatakin agad ang dalawang luxury vehicles mula sa bahay na ito. Isang puting Mercedes-Benz na nakapangalan kay Senyora Carmen at isang itim na Audi na nakapangalan kay Vanessa. Ano matinis na sigaw ni Vanessa. Ang kotseng yun ang pinakamatinding ipinagmamalaki niya at status symbol sa mga kaibigan niya. Hindi niyo pwedeng gawin yan, kotse ko yon binili. Yon ng Kuya Miguel ko para sa akin, mga mananakaw. Kayo lumabas, kayo ng bahay namin. Tumakbo si Vanessa palapit sa mga lalaki. Pilit silang tinutulak palabas. Pero nanatiling nakatayo si Mr. Garcia at sumanya sa kasama nito. Kinuha ang isa pang lalaki ang kanyang cellphone at nagsimulang i-video ang nangyayari. Ma'am, pakiusap pa. Huwag niyo pong pigilan ang trabaho namin. Hawak po namin lahat ng court orders at administrative documents. Ang pambayad po nga sa sayang ito ay kinansela na popondo. Kaya may utos po kaming hatakin ang makotse ngayong gabi.
Ayoko kotse ko yon sigaw ni Vanessa. Habang desperadong tumatakbo papuntang garahe, niyakap niya ang hood ng kanyang sports car. Hindi niyo to pwedeng kunin. Wala kayong karapatan. Tumakbo rin si Senyora Carmen na sumunod sa kanya. Humahagulgol ng malakas. Huwag niyong kunin ang mga sasakyan namin ang sasama ninyo, Miguel. Tulungan mo ang mama mo. Anak, gumawa ka naman ng paraan sumunod sina Miguel at Luz papunta sa garahe. Nakakawa na nakakahiya ang eksena. Umiyok at yakap-yakap ni Vanessa ang kotse niya. Habang nakaluhod sa samantadong sahi na garahe si Senyora Carmen, tumingin ang ahente kay Luz. Naghihintay utos. Humagbang si Luz. Mr. Garcia, kalmadong sabi niya, ako si Luz Vega, ang legal na may-ari ng mari-ariang iyan. Gawin niyo na po ang trabaho niyo. Masusunod po, Madam Vega. Tango ni Mr. Garcia. Pagkatapos ay hinarap nito sina Senyora Carmen at Vanessa. Pakiusap. Ibigay niyo na po sa amin ang masusing sasakyan para hindi na namin kailangang tumawag ng towing service. Kung hindi, madadagdagan pa po ang babayaran niyo. Dahil doon, wala akong ibibigay sa inyo, tili ni Vanessa. Muling na makaawa si Senyora Carmen gamit ang kanyang manggamata. Humaharap kay Miguel para sa isang huling pagtatangkang. Manipulahin ito, Miguel. Nanay mo ako. Hahayaan mo ba kaming tratuhin ng ganito? Hahayaan mo bang magdusa ang kapatid mo? Lahat ng ito ay kasalanan ng asawa mo. Hiwalayan mo na siya. Anak, hiwalayan mo na ang masamang babaeng yan at babalik tayo sa masayang buhay natin gaya ang dati naniga si Miguel. Hindi siya makapaniwala na ang ina niya kahit sa ganitong katinding sitwasyon. Ay si Luz pa rin ang sinisisi. Mama, nanginginih na sabi ni Miguel. Tumingin si Luz sa asawa niya at tahimik na naghintay. Ito na ang huling pagsubok para kay Miguel. Nakita ni Senyora Carmen ang pag-alinlangan sa mata ng anak. Mamili ka, Miguel ang nanay mo o ang babaeng. Yan umiyak ng desperado si Vanessa habang tahimik na naghihintay ang mga agents. Ang lahat ng kayamanang ipinagmamayabang nila ay naglalaho sa harap mismo ng mata nila dahil lang sa isang mapanlait na salita. Katulong, ang hiling ni Senyora Carmen ay umaling-aungaw sa malamig na hangin sa garahe. Ang nanay mo o ang babaeng yan. Tahimik na tumingin si Vanessa sa kapatid niya nang may pag-asa. Pasensyosong naghihintay si Mr. Garcia. Tiningnan ni Miguel ang ina niyang nakaluhod sa sahig at pagkatapos ay kay Vanessa na nakakapit sa hood ng kotse. Parehong basang-basa ang luha ang kanilang mamukha. Sa loob ng maraming taon, nilulunok niya ang laway niya at nananahimik tuwing hinihiya nila si Luz. Para lang mapanatili ang respeto sa pamilya. Pero ngayong gabi, ang pagkanakatapatang iyon sa pamilya ay sumisira na sa sarili niyang pamilya. Sa asawa niya, huminga siya ng malalim. Halo-halong konsensya, galit, at walang katapusang pagmamahal sa kanyang asawa ang naramdaman niya. Pumihit siya at tumingin kay Luz. Nakatayo lang itong tahimik. Ang buhok ay simpleng, nakapusot at kalmado. Ang muka, wala itong hinihingi at hindi nagmamakaawa. Nakatingin lang ito sa kanya nang may buong pagtitiwala. Binibigyan siya ng kalayaang gumawa ng sarili niyang desisyon. Ang tiwalang iyon ang nagbigay sa kanyang lakas ng loob na kailangan niya. Humarap muli si Miguel sa ina niya, mapupula ang mata niya. Pero matigas at buo ang boses niya. Nakapili na ako. Mama, malamig niyang sabi. Tuminggala
Si Senyora Carmen, nakakaroon ng bahagyang pag-asa sa kanyang mamata, simula pa noong araw na kinasal kami sa harap ng altar. Ang asawa ko na ang pinili ko. Hindi sigaw ni Senyora Carmen na parang sinaksa. Ang sama mong kapatid galit na sigaw ni Vanessa. Mas pinili mo ang babaeng yan kaysa sa nanay na nagbigay. Sayong buhay, tama na. Vanessa Bulyaw ni Miguel. Dahil nanay ko siya at siya ang nagbigay sa akin ng buhay. Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganyan siya. Kalupit, kailos na nahimik akong matagal dahil sa respeto ko sa inyo at dahil nakiusap si Luz sa akin, ayaw niyang manliit kayo kapak nalaman niyo kung sino talaga siya. Gusto niyang mahalin niyo siya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa pera niya. Pero anong sinukli ninyo? Humagbang si Miguel palapit siya na nangginginig ang poses dahil sa emosyon habang nanggingilid ang luha. Sa mata niya, trinato niyo ba siya ng maayos? Hindi. Araw-araw niyo siyang pinahiya, tinawag niyo siyang katulong, tamat, at palamunin ininsulto niyo siya ng harap-harapan, ang prang ipinakmamayabang niyo, ang kotseng ginagamit ni Vanessa panggimik, itong mansyon na pinakmamalaki mo, sa magkaibigan mo, lahat ngang, yan ay galing sa pawis at pinahirapan ng asawa ko ang babaeng nilalait niyo at sinasabihang walang ginagawa. Tinitigan ni Miguel ang ina niya na ngayon ay tahimik at tulala. Kaya huwag mo na ulit akong papipiliin. Dahil kayo ni Vanessa, kahit kailan, ay hindi niyo binigyan ng pagkakataon si Luz. Pagkatapos ilabas ang lahat ng salubin niya, naramdaman ni Miguel na nabunutan siyang napakalaking. Tinik sa dibdib, pumasok siya, pabalik sa bahay, pumunta sa may pintuan kung saan nakasabit ang mga susi, at kinuha ang Zuzi, ang Mercedes-Benz at ang Audi. Pagbalik niya sa garahe, nagiba na ang paligid nang makita nila kung gaano kapursigido si Miguel at nang marealize nilang wala na silang pag-asa. Agad na nakbago ng taktika si Senyora Carmen. Hindi umubra ang kayabangan at pagmamatigas. Oras na para magmakaawa. Luz, parang awa mo na. Anak hirap na hirap tumayo si Senyora Carmen at pasure-sure na lumapit. Ang magaluha niyang kanina ay dahil sa galit, ngayon ay napalitan ng pekeng pagsisisi. Patawarin mo ako. Anak, patawarin mo ako. Susubukan sana niyang hawakan ang kamay ni Luz. Pero umatras ito ngang isang hakbang. Nakamali ako, hindi ko alam kung sino ka talaga. Pangako, nang makita ang reaksyon ng ina, agad na naintindihan ni Vanessa ang lahat. Binitawan niya ang kotse at tumakbo para lumuhod din sa harap ni Luz. Oo nga, Luz, parang awa mo na. Patawarin mo na kami, pangako. Hindi na maulit biro. Lang naman yon, Promise pareho silang humahagulgol sa paanan ni Luz. Parang awa mo na. Huwag mong kunin ang bahay namin. Luz, saan kami pupunta? Matanda na ako. Hahayaan mo bang mauwi sa kalsada ang biyenan mo, iya ni Senyora Carmen? Oo nga. Luz, saka yung kotse ko. Kailangan ko yon para mahanap ng trabaho, promise. Maghahanap na agad ako, NG. Trabaho, pagmamakaawa ni Vanessa. Gumagawa na ang mabilisang palusot. Pinagmasdan ni Luz ang dalawang babaeng nakaluhod sa harap niya. Sila ring mismong mataw na wala pang isang oras ang nakakalipas, ay tinatawanan siya at tinatawag na katulong. Kitang-kita ang pagsisisi nila, pero hindi dahil sa nagawa nilang pananakit, kundi dahil sa takot nilang mawala ang marangyang buhay na meron sila. Nanatiling malamig si Luz at walang reaksyon ang mukha. Dumaan si Miguel sa tabi niya at ibinigay ang maksusi kay Mr. Garcia. Heto na po ang susi. Sir, kunin niyo na po.
Hindi please desperadong sigaw ni Vanessa. Kinuha ni Mr. Garchang Masuzi. Maraming salamat po. Sir, alisin na po namin. Sumakay ang mga tauhan sa mga sasakyan at pinaandar ang makina. Ang tunog makina, Mercedes-Benz at Audi, na dati ay siyang pinakmamalaki nila ng husto. Ngayon ay parang tunong isang pinal na parusa. Mabagal na inatras ang dalawang luxury cars palabas ng garahe. Nakiwan ng isang malaki at malamig na bakanteng espasyo. Bumagsak sa sahig si Vanessa at umiyak na parang batang maliit. Desperado namang tiningnan ni Senyora Carmen si Luz. Luz, nakikiusap kami. Saan kami matutulog ngayong gabi, anong kakainin namin bukas, parang awa mo na. Nakaluhot pa rin sila. Ibinababa ang sarili sa samantadong sahig. Nagmakaba sila sa mismong katulong na pilit nilang minalit. Malamig at nakakalungkot ang garahe. Ang pagkawalang ang tunog nga makina sa malayo ang hudyat ng kanilang tuluyang pagkatalo. Patuloy na nakaluhod sina Senyora Carmen at Vanessa sa sahig. Umahagulgol ang hitsura ng dalawang babaeng ito na ilang oras lang ang nakalipas. Ay, tinitingnan siya ang may pandidiri. Ay, hindi na pukaw ang kahit anong awa sa puso ni Luz. Hindi siya nakaramdam mige saya dahil sa pagkapanalo, kundi isang malamig na pakiramdam ginhawa. Ang panghihiya nila paktawag sa kanyang katulong at palamunin ay tuluyan ng nabayaran. Nasa tabi pa rin ni Luz si Miguel. Humihinga ng malalim. Ang desisyong ginawa niya ay nahati sa buhay niya sa dalawa. Isang nakarang puno ng panlilinlang at kaplastikan, at isang kinabukasang puno ng pagmamahal at katapatan kasama ang asawa niya. Luz, parang awa mo na. Iniangat ni Senyora Carmen ang mukha nitong basang-basang luha, kalat ang makeup, at halatang nakagulo-gulo. Saan kami titira, nakikiusap ako. Huwag mo kaming palayasin ngayong gabi. Anong kakainin namin bukas? Iniangat din ni Vanessa ang kanyang ulo. Namamaga ang mga mata dahil sa kakaya. Oo nga, Luz, sisig-sisi na talaga kami. Parang awa mo na. Huwag mong kunin ang bahay-babayt na kami simula ngayon. Promise, kahit araw-araw pa akong lumuhod para humingingang sorry sa iyo. Please, tiningnan lang sila ni Luz. Ang masori nila ay tunopake at walang laman. Hindi sila humihinging tawad sa sakit na dinulot nila, kundi sa takot na mawala ang luho nila. Sa wakas, nagsalita si Luz, isang matatak, mabagal, at walang emosyong boses. Magsitsayo kayo. Nagkatinginan sina Senyora Carmen at Vanessa. Naguguluhan pero mabilis na tumayo kahit nanginginig ang mga binti nila. Nakatayo sila sa harap ni Luz na nakatungo ang maulo. Parang maakusadong naghihintay nga hatol ng isang judge. Mama, simula ni Luz, habang nakatitik sa biyanan niya, nung tinawag niyo akong katulong. Nanahimik ako nung sinabi ni Vanessa na tamat ako at palamunin lang ni Miguel. Ngumiti lang ako. Uminto siya sandali para mas tumama ang masalita niya. At nanahimik ako, hindi dahil takot ako o dahil tama kayo. Nanahimik ako bilang respeto kay Miguel na anak niyo. Nanahimik ako kasi akala ko isang pamilya tayo. At kapag lumipas ang panahon na may mahabang pasensya, makikita niyo rin ang halaga ko bilang isang tao. At hindi pabigat. Dahan-dahang umiling si Luz. Pero ngayong gabi, na-realize ko na mali ako. Kahit kailan hindi na kayo magbabago. Wala kayong paki sa kabutihan ng isang tao. Paralang ang mahalaga sa inyo. Parang galing pala sa akin. Tinatanong niyo ako kung saan kayo titira at kung anong kakainin niyo bukas. Ngumiti ng bahagya si Luz.
Yung kaparehas ng malamig na anggiti sa dining room kanina. Magandang tanong yan. Tanong na dapat ay matagal niyo nang inisip bago niyo ininsulto ang taong naibibigay sa inyong gang bubong na titirhan at pakaing isusubo niyo. Hindi kayo nagsisisi sa pang-abuso niyo sa akin. Nagsisisi kayo kasi nawala ang karangyaan niyo. Hindi, Luz. Totoong nagsisisi kami, umiyak na sagot ni Senyora Carmen. Huli na para magsisi. Matigas na sagot ni Luz. Nakapagdesisyon na ako at ubos na ang pasensya ko. Kailangan ba naming umalis ngayong gabi rin, nanginginih na tanong ni Vanessa. Nakatingin sa madilim na kalsada sa labas ni gate, Nega Hardin. Tiningnan sila ni Luz. Nakita niya ang totoong takot sa kanilang mamata kahit paano. Nanay at kapatid pa rin silang asawa niya. Si Luz ay isang matatag na pinuno. Pero hindi. Siya isang walang awang halimaw. Hindi ko kayo palalayasin ngayong gabi rin. Sabi niya, nakahinga ng maluwag sina Senyora Carmen at Vanessa. May kaunting pag-asa. Ngunit agad na dinuktungan ito ni Luz para patayin ang pag-asang iyon. Bibigyan ko kayo ng 24 na oras. Pagputok nga araw bukas, kunin niyo na ang lahat ng personal ninyong personal na gamit na guguluhang tanong ni Vanessa, ang mga damit niyo, sarili niyong alahas at mga bagay na binili niyo gamit ang sarili niyong pera kung meron man. Paglilinaw ni Luz, lahat ng furniture, appliances, paintings, at kagamitan sa mansyong ito ay pagmamayari ko. Huwag na huwag kayong magdadala ng kahit anong hindi sa inyo. 24 na oras gulat na sabi ni Senyora Carmen. Saan kami lilipat sa loob ng 24 na oras, labas na ako diyan? Mama, sagot ni Luz. Nakatapos naman si Vanessa sa kolehiyo. Di ba? At mukhang malakas pa po kayo at malusog. Pwede na kayong magsimulang mahanap ng totoong trabaho. Tulad ng lagi niyong pinaririnig sa akin. Imbes na maging tamad buong araw, simula ngayon. Kailangan niyo ng matutong buhayin ang sarili niyo na walang tinutulong na iba. Ginamit ni Luz ang mismong nga salitang ginamit nila para malitin siya bilang pinal na suntok. At ngayon, wala na akong gustong marinig. Nasabi na niya lahat ng kailangang sabihin. Lumingon siya sa asawa niya. Miguel, mahal, umuwi na tayo. Si Miguel, natahimik na pinoproseso lahat ng sakit at paglaya. Ay, maring tumango. Hindi na siya. Lumingon pa sa nanay o kapatid niya. Kay Luz lang nakatutok ang paningin niya. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng asawa. Sabay silang nalakat palabas ng garahe. Iniwang tuluyang nawasak sina Senyora Carmen at Vanessa. Miguel, huwag mong iwan mag-isa ang nanay mo, sigaw ni Senyora Carmen habang tumatakbo pasunod sa kanila. Pero niisa kina Miguel at Luz ay hindi nalumingon. Sumakay sila sa pinakasimpleng kotse ni Luz na nakaparada sa labas. Ang kotseng ginagamit niya para manatiling low profile. Miguelos ang sasama nga ugali ninyo, Miguel. Please huwag kayong umalis. Patawarin niyo na kami, umalingaw ang despradong sigaw ni Vanessa sa dilim. Pero sarado na ang pinto ni kotse. Pinaandar ni Miguel ang makina. Pinindot ni Luz ang remote control. At ang malaking bakal na gate ng mansyon ay dahan-dahang naksara. Tumakbo sina Senyora Carmen at Vanessa sa gate at desperado itong kinalampag. Huwag mong isara.
Miguel, nanay mo ako lumiko ang sasakyan sa main road at nagpatuloy sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Tuluyang sumara ang gate na lumikha nga bigat na tunok. Ikinulong nito sina Senyora Carmen at Vanessa sa loop ngang malaking property na pakiramdam ngayon ay parang isang malamig at madilim na kulungan. Sabi-sabi na namatay ang mga ilaw sa hardin. Pinontrol ni Luz gamit ang kanyang cellphone. Naiwan silang dalawa sa dilim. Tanging ang mahinang ilaw sa may pinto ang natitirang ilaw. Nakatingginan sila ng may desperasyon. At sa unang pakakataon, sa buhay nila, naintindihan nila ang totoong ibig sabihin ng karma sa loob na kotse. Tahimik na nagmamaneho si Miguel habang tumutulo ang maluha niya sa kanyang pisngi. Mga luhang sakit dahil kinailangan niyang putulin ang koneksyon sa kanyang ina sa ganong paraan. Pero luha rin ngang matinding ginhawa dahil tuluyan na rin niyang naipagtanggol ang kanyang asawa. Walang sinabi si Luz. Inunat lang niya ang kanyang kanang kamay at mahipit na hinawakan ang kamay ni Miguel na nasa gear shift. Ibig sabihin, kilos na iyon ay, nandito lang ako. Malalampasan natin to ng makasama. Tama ang ginawa mo. Mahigpit din siyang hinawakan ni Miguel pabalik. Nang gabing iyon, umuwi sila sa tunay nilang tahanan. Iniwan ang nakaraang punong kasinungalingan at kaplastikan sa likod ng nakasarang gate na iyon. Isang buwan pagkatapos ang gabing iyon, nagbago na ang lahat. Sa isang mahirap at maingay na eskinita sa Sampaloc, Maynila, matatagpuan ang isang maliit at inupahang apartment. Bakat ang pagbabalat ng pintura sa pader. Isang maliit na electric fan ang paikot-ikot na pilit pinapalamig ang mainit at nakakapasong hangin sa maliit na sala. Nakasimangot na nakaupo si Senyora Carmen sa isang folding bed. Nagpapaypay gamit ang isang manipis na flya. Basang-basang pawis ang simpleng duster niya at mukhang haggard na. Haggard siya na parang tumanda siyang 10 taon sa loob lang ng isang buwan. Ang lahat ng pagka-elegante at kayabangan niya ay naglaho kasabay ng kanyang yaman. Vanessa, naririnig mo ba ako? Ubos na yung mineral water. Bumili ka nga isang galon. Sa sari-sari store sa kanto ngayon. Din sigaw niya sa ana si Vanessa na nakahiga sa sahig gamit ang isang banig habang nakatingin sa basag na screen ng cellphone niya. Ay bumuntong hininga sa inis. Mama, pagod na pagod ako no. Bakit ba kasi inom ka? Nang inom ngang tubig ang sakit na ngang ulo ko. Oh, sakit ng ulo? Saan? Ang ginagawa mo lang naman maghapon ay tumambay, diyan at magkelfon. Ako ang sumasakit ang ulo kay isip. Kung paano natin babayaran ang upa bukas. Wala ka pa rin bang nahahanap na trabaho, tanong nito? Sinagot siya ni Vanessa nang walang gana. Ang hirap kaya mahanap ang trabaho. Mama, may interview ako kanina para maging sales lady sa mall. Pero na-reject ako. Kasi wala raw akong experience sa customer service. Mama, college graduate ako. Hindi ako maktatrabaho bilang cashier sa supermarket at sa sahot lang na minimum baka nakakahiya sa makakaibigan ko. Nakakahiya, may natitira ka pa bang pride binato sa kanya ni Senyora Carmen ang hawa nitong flyer dahil sa inis. Lubog na tayo sa hirap. Vanessa, araw-araw na tayong nagno-noodles. Tapos, ang inisip mo pa rin yang mga kaibigan mo at hitsura mo. Lahat na ito dahil sa matangang komento mo kay Luz. Kasalanan ko, ikaw nga yung nauna. Mamay,
Sagot ni Vanessa, nagalit na tumayo. Ikaw itong laging namamayabang sa lahat ng tao ikaw. Yung laging nasusulsol sa akin na manghingi ng pera kay kuya para sa magusto ko tapos ngayong nandito tayo sa basurahang ito. Isisisi mo lahat sa akin. Dapat ikaw nga ang lumuhod at mag-sorry kay Luz. Abat ang kapal nga mukha mong sagutin ang nanay mo ng ganyan. Bastarda ka ang pag-aaway nila ay sumabok na naman. Kaparehas ngang palaging nangyayari araw-araw sa loop ngang nakaraang isang buwan. Sinisisi nila ang isa't isa. Namimiss nila ang nawalang karangyaan. Pero wala man lang silang ipinapakitang tunay na pagsisisi sa sakit na ginawa nila. Binigyan sila ng karma ng isang matinding leksyon tungkol sa kababaang loop. Pero sadyang ayaw nilang matuto. Sa kabilang bandang ang siyudad, sa isang ganap na kakaibang lugar, nagsisimula palang sumikat ang araw. Sa malawak na balkoni ng isang marangyang penthouse condo sa gitna ng BGC. Makikita ang tanawing ng siyudad na parang isang malaking karpet. Sariwa at malinis ang hangin sa umaga. Nakasuot si Luz ng komportableng silk na pajamas at simpleng nakapusot ang buhok. Nagdidilik siya, nyemega halaman sa balkon. Ang mukha niya ay nagpapakita nga walang katumbas na kapayapaan at kaligayahan. Isang mainit na yakap ang bumalot sa bewang niya mula sa likuran. Si Miguel, na nakaswat na ang kanyang corporate attire, ay ipinatong ng malambing ang baba nito sa balikat ng asawa. Magandang umaga sa pinakamagandang CEO sa buong mundo. Bulong niya. Nung gumit si Luz, ibinaba niya ang pandilik at humarap habang nakayakap pa rin sa asawa. At magandang umaga rin sa pinakagwapong marketing director sa lahat. Sabay, silang mahinang tumawa. Ang relasyon nila ngayon ay mas magaan na, mas toto at malaya na mula sa makasinungalingan ng nakaraan. Sigurado ka bang kaya mong i-handle mag-isa ang board meeting ngayong umaga, malambing na tanong ni Miguel. Siyempre naman, buong kumpiyansang sagot ni Luz. Routine check lang naman yon. Mag-focus ka lang sa pag-launch ng bagong produkto natin. May buo akong tiwala sa'yo. Mahal. Ngumiti si Miguel ng puno kan pagmamalaki. Maraming salamat. Mahal, umintos sandali si Miguel. At nag-iba ang tono. Niya na mas, naging seryoso. Tinawagan ko nga pala si Manang Rosa kahapon. Tumingin silo sa kanya. Tahimik na nahihintay. Si Manang Rosa, ang dating kasambahay nila sa mansyon, ang nag-isang tao na may komunikasyon pa rin kay Miguel mula sa nakaraan. Sabi niya, nakatira na daw sina Mama at Vanessa sa isang maliit na inuupahang apartment sa Sampaloc. Mahinang sabi ni Miguel. Bakas ang bahagyang lungkot sa boses. Sabi ni Manang Rosa, maghapon lang daw silang nakawawi. Tinransferan ko palang ang kaunting pera si Manang para may bilhan. Sila nga basic na pagkain para hindi sila magutom. Hindi ko rin may wasang mag-alala para sa kanila. Mahal, kahit papano. Nanay ko pa rin siya. Malambing na hinaplos ni Luz ang pisnging ng asawa. Puno ngang pag-unawa. Alam ko, Miguel, at tama lang ang ginawa mo. Pinarusahan natin ang kayabangan at pag-angas nila. Pero hindi natin gustong magutom sila o may mangyaring masama sa kanila. Anak ka pa rin nila. Pero kailangan nilang matuto ang leksyon. Kailangan nilang matutong pahalagahan ang mataw dahil sa kung sino sila. At kailangan nilang matutong bumangon ng hindi na umasa sa ibang tao. Siguro iyan na ang nag-isang paraan para matauhan sila. Tumango si Miguel. Sobra ang pasasalamat niya na may asawa siyang may matibay na paninindigan. Ngunit may napakabuting puso nga pala. Sabi ni Miguel sabay hiwalay nga ka para lumapit sa lamesa sa balkoni. Kinuha niya ang isang tablet at binuksan ito. Tingnan mo ito.
Kakapablis lang ngayong umaga, inabot niya ang tablet kay Luz. Makikita sa screen ang digital cover ng pinakasikat na business magazine sa buong mundo, ang Forbes Philippines. Nasa cover ang picture ni Luz. Nakangiti ng may kalmado, ganda, at autoridad. Suot ang isang napaka-eleganteng designer suit habang nasa likuran niya ang malaking building ng Vega Group. Ang photoshoot na ito ay ginawa pa noong 1 linggo. Sa ilalim, litrato. Nakasulat ang isang malaking headline, ang mga pinakama-impluwensyang kababayhan sa bansaang tahimik na pamumuno ni Luz Vega. Tiningnan ni Luz ang cover at inilipat ang tingin sa papalabas na araw. Sila nagliliwanag ang mga matataas na building ng BGC kasabay ng kanyang totong ngiti. Ang ngiting isang babaeng nalampasan na ang matinding bagyo. At ngayon ay lumabas bilang isang panalo. Dati, sinasabi nilang isa lang akong simpleng may bahay na walang silbi. Mahinang bulong ni Luz. Yinakap siya ulit ni Miguel mula sa likod. At ngayon, alam na ang buong mundo kung sino ang totoong reyna ang impriyong ito. Mahinang tumawa si Luz at pinagmasdan ang araw. Halika na, Miguel, simulan na natin ang panibagong araw. Dahan-dahang lumalayo ang eksena. Pinapakita ang aninungang dalawang mag-asawa na makayakap sa napakaganda nilang balcony. Pinagmamasdan ang bagong umaga sa kanilang buhay sa kabilang bandang ng siyudad. Ang masigawan at awayan sa maliit na apartment ay unti-unting lumabo sa ilalim ng ingay nga masasayan sa kalsada. Nakamit na ang hustisya at tuluyan ng sininggil. Ne karma ang lahat ne utang nito